Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Misteryoso Recap. Scorpio ka nga pala. Scorpio din na nakatira sa ibabang. Kaya ingat ka. Ito lang naman ang kauna-unang Scorpio Nights na taong 1985 pa pinalabas na ginaya naman at ginawan ng part 3 ng paborito nyong Viva Max. Pero iba pa rin talaga kapag urihin na lang ating mapapanood mga kayoso. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagbubuod sa pelikulang ito. Binubuson mo yung asawa ng Sikyo, no? Sa isang lumang paupahan na ang mga nakatira ay mga ordinaryong tao lamang at kabilang sa mga nangungupahan ay sina Ana at ang security guard nitong asawa. Sa itaas naman nila ay mga lalaking estudyante ang nakatira at kabilang sa kanila itong si Danny na bibihira kung magsalita pero mamaya ay malalaman nating may pagkamanyakol din pala. Hindi na nakasama pa si Danny sa bakasyon dahil sa kakulangan ng pera niya. Naiiwan tuloy siyang mag-isa at dito ay malalaman na nga natin ang katarantaduhan niya. Kalaboso ang putya. Kakaiba naman kasi talaga ang taglay na ganda ni Ana. Kaya naman hindi lang siya ang nakakadama ng paghanga kundi halos lahat ng nakatira at ng mga kapitbahay nila. Hindi nga rin maiwasang pag-usapan ng mag-asawa lalo't wala pang anak ang mga ito at bagong lipat lang sila. Ang Sekyu ay pumapasok tuwing hapon at madaling araw na kung umuwi. Tanging sa bahay lang naman si Ana kaya buong gabi itong mag-isa. Di bale may mga mata naman itong nakakasama. At dito ay mukhang nakahalata pa yata, muntikan na. Naging hobby na ni Danny ang pamboboso mga kayoso. Gumagamit pa nga ito ng alarm clock upang magising at mapaghandaan ang pagdating ng Sekyu. At kapag ganoon na nga, dating gawi, boso. Naging kabisado na tuloy nito ang mga ginagawa ng Sekyo bago nito tinatabihan ng asawa. Tapos ang exciting part doon ay alam nyo na yon. Ngunit laking pagtataka kay Danny sa halos palagi niyang napapanood ang genggengan na talaga naman ni minsan na hindi nagmulat ng mata si Ana. Tila nagtutulog-tulugan at hinihintay na lamang makaraos ang asawa. Ibang klase nga naman talaga. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan ng gabing ito ay napasilong si Danny sa tapat mismo nila Ana. Ngunit sa hindi sinasadya ay aksidente niyang nabuksan ang pintuan ng kwarto nila. Dahil 10 oras na ng gabi at napagtanto naman niyang wala ng ibang tao, kinakabahan man ay pumasok pa rin siya. Dito ay nakita na nga niyang Noy natutulog ng si Ana na kuyari na. Kaya nagtuloy-tuloy na siya at ginaya ang mga napapanood niyang ginagawa ng Sekyu kapag dumarating upang isipin ni Ana na siya ang kanyang asawa. Napakabilis tuloy ng pintig ng kanyang puso dahil sa kaba pero mas nanaig sa kanya ngayon ang pagkakataong makapatong. Hindi talaga nagmumulat ng mata itong si Ana kaya tuluyan nang napagtagumpayan ni Danny ang kanyang kahangalan. Pagkaakyat sa kanyang kwarto ay hindi na niya tuloy maipaliwanag pa ang saya na kanyang nararamdaman hanggang sa dumating naman na ang Sekyu at katulad ng dati ay iiskur muna ito. Dito ay halos manlaki naman ang mga mata ni Ana dahil sa pagkabigla at pagtataka na kuyari na. Kinabukasan ay naikwento ni Danny dito kay Mang Henyo ang nangyari sa kanila ni Ana. Ayaw namang maniwala ni Uncle at nag-iimbento lang daw si Danny dahil nga sa sobrang kabaliwan kay Ana. Umulit tuloy sa pangalawang pagkakataon nitong si Danny at katulad ng unang nangyari ay nagtagumpay na naman ito sa kanyang kahibangan na talaga naman. Pero habang siya'y naghahanda ng tumakas, halos mapalundag siya sa gulat nang biglang hawakan ni Ana ang kanyang braso. Wala ni isang salita tuloy ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa takot. Pero sa nakikita naman niyang reaksyon ni Ana ay hindi naman ito nagalit sa kanya. Pinigilan pa nga nitong kanyang pagalis kaya muli na namang sumiklab ang genggengan na talaga naman. Mapapasana all na lang talaga tayo dito kay Danny dahil naka round 2 pa. Sarap nun. Sa pagkakataon ding ito ay maniniwala na sa kanya si Mang Henyo nang makita niya nitong palabas na galing sa kwarto nila Ana.
Tuluyan na ngang nagkamabutihan sina Ana at Danny. Kahit naroroon pang Sekyo ay hindi nalintana ng dalawa na baka ito'y maghinala sa kanila. Kaya si Mang Henyo nang kumilos upang suwayin si Danny sa kaibangan niya. Hindi tuloy sinasadyang maapakan ni Danny ang hose ng tubig na naging dahilan upang maistorbo niya ang pagdidilig ng Sekyo. Nagalit ito sa kanya na hinayaan lang naman niya. Hindi na kumibo pa dahil batid na niyang sapat ng ganti na naiisan na niya ang Sekyo. Akala siguro ni Ana ay pupuntahan na naman siya ni Danny. Hindi na tuloy ito nakatulog pa at mukhang may gusto na naman itong mangyari kasama ang maswerteng si Danny. Iyamin nun. Hanggang sa hindi na nakatiis, gamit ng hanger ay ginising niyang noy natutulog ng si Danny. Dahil sa tawag ng tanggalan na talaga naman, hindi naging hadlang sa dalawang sahig na pumapagitna sa nais nilang madama sa isa't isa. Tinanggal tuloy ni Danny ang nakaharang sa butas at saka ipinasok ng hustong kanyang ulo. Sinimulan na din kalikutin ni Ana ang makina ng kanyang rusi. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay biglang dumating ang Sekyo na labis na naman nilang ikinagulat. Mabuti na lamang at ganong eksena lang ang nadatnan ng Sekyo at saka hindi rin ito napansin si Danny sa itaas. Tila nag-init naman ng Sekyo sa itsura ng asawa kaya natuloy pa rin ang nais at hinahanap ni Ana kanina. Ganoon din dito kay Danny na sinabayan ng mag-asawa habang pinapanood ng eksena. Nagpatuloy pa rin ang lihim na genggengan na talaga naman para kina Ana at Danny ni hindi sila pinangambahan ng muntikan na silang mahuli ng nagdaang gabi. Mapapasana all talaga tayo dito kay Danny dahil ngayon ay makakatikim na naman ito ng ibang putahe. Akala kasi niya ay walang tao pero naroon at naliligo pa lang kapwa rin niyang estudyante na si Feli. Umurong tuloy ang tayo niya at ibang umusbong dahil ni walang pagsisigaw na nangyari. Kaya dito na nga magaganap ang talaga namang kaswertehan ni Danny habang sa labas ay inip nang naghihintay ang Sekyo sa paglabas nilang dalawa. Dahil sa ingay na nagmumula sa labas, nabulabog ang mag-asawa at lumabas ang Sekyo upang alamin ang nangyayari. May nahuli pa lang ng boboso kaya pinagtulungan ito ng mga tao. Nagmatigas at akma pang tatakas ang nahuli kaya di na nagdalawang isip pa ang Sekyo at agad niya itong pinutukan. Hindi naman ito napuruan ngunit kinabahan naman dito si Danny. Nakitang-kita ang nangyari. Nag-iwan tuloy ito sa kanya ng babala para tumigil na sa kahibangan niya. Parang ganoon na nga ang ginawa ni Danny dahil nakipagrelasyon na ito kay Feli. Nagagawa na rin niyang hindi puntahan si Ana sa bahay nila dahil nga sa takot na baka siya naman ang isunod ng asawa nitong panot. Tila naging sapat na sa kanya si Feli matapos ba nitong isuko sa kanyang napakapreskong talaba na hindi niya akalaing siyang makakauna. Tila nagselos naman si Ana nang makitang magkasama ang dalawa. Lumapit tuloy siya sa mga ito at sinabi kay Feli na may ibibigay raw itong damit sa dalaga. Nagpapapansin kumbaga. Nagustuhan naman ni Feli ang alok niya kaya pumasok na sila kasama si Danny upang maisukat na ni Feli ang nasabing damit. Dahil sa mga kurtinang nagsilbing harang habang sinusukat na ni Feli ang damit, ay biglang dinakman ni Ana ang sunog na lumpiang Shanghai. Sana all Danny. Pagkatapos ay siniil ng halik kasunod ng mga pagbulong niya na namimiss na raw niya ang lumpiang Shanghai nitong sunog. Dahil sa lumpiang Shanghai, bumigay at muling nakalimot itong si Danny sa kapahamakan. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay muntika na naman silang mahuli kung hindi lang nakatunog ang isa sa kanila. Nagtulog-tulugan si Ana habang nagtago naman si Danny sa ilalim ng kama na nanginginig pa. Ngunit maya't maya lamang ay ang kama nang nanginginig dahil sa genggengan na talaga naman. Halos maipit na sa ilalim si Danny sa tindi ng bagsik ng Sekyo. Tapos nung mabatid na ni Danny na tapos nang mag-asawa, akmang lalabas na sana siya kaso mabilis naman siyang pinigilan ni Ana. Doon na tuloy siya nakatulog hanggang mag-umaga at gulat na gulat ng magising na inakala niyang siya'y nabisto na. Mabuti na lamang at dumiretso na ng banyo ang Sekyo upang maligo kaya malaya nang makakalabas si Danny sa kwarto ng mag-asawa. Ganoon sana kaya lang muli na naman siyang pinigilan ni Ana at sinabing matatagalan raw ang mister sa banyo. Tila nangangahulugan naman ito na matutuloy ang naudlot sa kanila kagabi. Nanginginig man sa pag-aalala ay hindi na kumontra pa si Danny kung kaya't halos mapudpod ang lumpiang Shanghai niyang sunog.
Sa paglipas ng mga araw, tila naninibago na ang Sekyo sa mga ikinikilos na ng asawa. Nagiging agresibo na kasi pagdating sa genggengan na dati ay hindi naman ito ginagawa. Hanggang isang araw, si Ana naman ang nanibago nang umuwing lasing na lasing ang mister. Hindi naman kasi ito umiinom kaya laking pagtataka rin sa kanya. Habang pinupunasan niya ang asawa ng basang bimpo ay dito na ito nag-iiyak kasunod ng mga paghingi ng tawad dahil raw sa kanyang mga pagkukulang. Inutil daw at wala daw itong kwentang asawa. Hindi na raw nito mabibigyan pa ng anak si Ana dahil matagal na pala nitong alam na siya ang may problema sa kanilang dalawa. Maliban sa paghingi ng kapatawaran ay nagmamakaawa pa ito na wag daw itong iiwan ni Ana. Mahal na mahal raw niya ito at hindi kakayanin kung mawawala daw sa piling niya ang asawa. Nangako naman si Ana at hindi naman nagalit sa mga nalaman. Ganoon sana kaso sa gabing ito habang masayang naggiinuman ng mga kapitbahay ay maingat at walang anumang ingay ang ginawang pag-uwi at pagpasok ng Sekyo at dito ay bumungad na nga sa kanya ang kawalangiang matagal nang ginagawa sa kanya. Kitang kita niya kung paano banatan ni Dani ang kanyang asawa. Hanggang sa dalawang magkasunod na putok na tuloy ang umalingaw-ngaw na ikinabulabog naman ni Mang Henyo at ang mga kasamahan. Para hindi malaman, ipinarinig ng Sekyo kila Mang Henyo na sa mga pusang dahilan ng mga putok na iyon. Hanggang sa isa pang putok ang narinig na sa mga oras na ito ay kinakabahan na si Mang Henyo. Tumulo na din ang mga luha sa mga mata ng Sekyo habang tinititigan na ang asawang hinahabol ng paghinga. Hanggang isang putok pang ginawa ng Sekyo na ito'y huling putok na dahil sa kanya na palang balang iyon. Dito na napasugod ng tuluyan si Mang Henyo hanggang sa bumungad na nga sa kanya ang lahat ng mga nangyari.